Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. I have written Mr. Marcos letters upon letters and I told him, read your history, my friend. I have no hatred for you. I only have pity because if you do not see and you do not remove the calluses from your eyes, if you do not remove your blinders, you will meet the same fate of all the dictators of history. Mr. Marcos, study the lessons of history before it is too late. Ito ang naging pahayag at pasaring ni Ninoy Aquino laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa isang talumpati noong taong 1981. Pero alam nyo ba na sa kabila ng tila hindi matapos-tapos na tunggalian ng dalawang pamilyang ito, nagkaroon din pala ng tagpo na ipinatawag ng dating Pangulong Marcos Sr. si dating Senador Ninoy Aquino sa isang pribadong pag-uusap bago pa man tuluyang magliyab ang kanilang alitan. Sa kasaysayan ng ating bansa, may mga sandaling tila hindi basta bahagi lamang ng nakaraan, kundi mga tanikalang bumabalot sa kasalukuyan. Isa sa mga sandaling ito ay ang tahimik ngunit napakahalagang pagkikita ni Nooy Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. at ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Presidential Study ng Malacanang. Ilang buwan bago tuluyang ideklara ang batas militar noong 21 ng Setyembre 1972. Sa isang banda, si Ferdinand Marcos Sr., isang matalino, tuso at makapangyarihang lider na naghahangad mapanatili ang kapangyarihan sa gitna ng isang nalalapit na pagtatapos ng termino. Sa kabilang banda, si Ninoy Aquino, bata pa ngunit matalas, mapusok at kinikilalang pangunahing banta sa trono ng Pangulo. Pareho silang may ambisyon, may talino at may lakas ng loob, ngunit magkaibang landas ang kanilang pinili. Hindi gaanong naitala sa opisyal na kasaysayan ang eksaktong detalye ng kanilang pag-uusap. Ngunit ayon sa ilang saksi at biographical na tala, si Ninoy ay pinatawag ni Marcos sa isang pribadong pulong sa loob ng presidential study, isang silid kung saan nagaganap ang mga sensitibo at stratehikong talakayan ng isang pangulo. Dito, si Marcos Sr. Manoy nagbigay ng mga babala. Ipinakita niya kay Ninoy ang isang larawan ng Pilipinas na animoy nasa bingit ng kaguluhan. Lumalakas na kilusang komunista, sunod-sunod na protesta sa lansangan at pagtaas ng krimen. Sa ilalim ng ganitong konteksto, binigyang katwiran ni Marcos ang ideya ng martial law. Hindi raw ito para sa kapritsyo, kundi para sa kapakanan ng bansa. Ngunit hindi natahimik si Ninoy. Sa halip na umayon o manahimik, buong tapang niyang kinuwestiyon ang pangangailangan para sa diktadura. Tinalakay niya ang panganib ng pagsupil sa karapatang pantao at ang panganib ng kapangyarihang walang limitasyon. Sa sandaling iyon, malinaw ang banggaan. Hindi lamang ng ideolohiya, kundi ng kinabukasang kanilang kinakatawan. Ilang linggo lamang matapos ang pulong na iyon, ipinatupad na ni Marcos Sr. ang batas militar. Kasama sa mga unang inaresto ay si Ninoy Aquino, na kinulong sa loob ng mahigit 7 taon. Kinasuhan ng sedisyon at hinatulan ng kamatayan ng isang militar na hukuman. Sa kabila nito, hindi naglaho ang kanyang paninindigan bagkus lalong tumibay. Ang pulong na ito higit pa sa isang personal na engkwentro. Isa itong sagisag ng dalawang mukha ng pamumuno. Ang isa ay naniniwala sa kapangyarihang may kontrol at ang isa naman ay naninindigan para sa kalayaan at demokrasya. Sa isang silid nagtagpo ang dalawang puwersa, ang diktadura at ang oposisyon, ang pang-aabuso at ang paglaban. Alam nating lahat na buong buhay ni Ninoy ay matatag siyang tumutol sa diktadura ni Marcos. Gayunpaman, ayon sa salaysay ng kanyang anak na si Chris Aquino, dumating ang isang panahon sa kanyang buhay na muntik na niyang talikuran ng kanyang mga prinsipyo alang-alang sa kanyang pamilya. Ayon sa ulat, naganap ang insidenteng ito noong nakakulong si Ninoy, kung saan muntik na niyang pumirma sa mga papeles na nagsasaad ng kanyang pagkakasala sa iba't ibang paratang. Kapalit nito, ibabalik umano ng rehimeng Marcos ang lahat ng ari-ariang kinumpiska mula sa mga kamag-anak ni Ninoy sa panig ng kanyang asawa. Ngunit ayon sa kwento, sinabi raw ni Don Pepe, ang ama ni Cory, kay Ninoy na huwag mag-alala dahil magtutulungan silang pamilya. Sa halip, hinimok pa niya si Ninoy na ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa tama. Bago pa man sumiklab ang madilim na kabanata ng martial law sa kasaysayan ng Pilipinas,
May kakaibang dinamika ang relasyon ng dalawang makapangyarihang figura sa politika, sina Ferdinand Marcos Sr. at Benigno Ninoy Aquino Jr. Bagamat kilala ngayon bilang magkaaway at magkatunggali sa ideolohiya, ang kanilang pakikitungo sa isa't isa noong mga unang taon ay hindi agad masasabing puno ng alitan. Sila ay parehong nagmula sa intelihenteng uring pampolitika ng bansa at kapwa kinikilala bilang mahuhusay na lider na may malalim na ambisyon para sa kapangyarihan. Sa kabila ng mga pagkakaibang ito, may mga yugto sa kanilang buhay kung kailan tila may respeto, pakikisama at maayos na personal na ugnayan ang namayani. Ayon kay historian Ambeth Ocampo, they were not just political opponents. For a time, they moved in the same circles and had cordial ties before their rivalry sharpened. Ang dalawa ay parehong bihasa sa larangan ng oratoryo, matalas talumpati at mahusay sa estratehiya sa politika. Si Marcos ay tinuturing noon bilang isang henyo sa batas at isang matalinong lider na may karisma at lakas ng loob, habang si Ninoy naman ay kinikilala bilang isa sa pinakabatang alkalde at gobernador sa kasaysayan ng bansa bago maging senador. Sa Senado, sila ay minsang nagtagpo bilang mga mambabatas at dito na rin nagsimulang makilala at masukat nila ang isa't isa bilang mga potensyal na karibal sa mas mataas na posisyon. Sa isang panayam kay Ninoy noong 1981, sinabi niya, "Marcos was brilliant. You could not underestimate him. We were on different sides but I had to respect his mind even when I fought against his methods." May mga ulat at salaysay mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan na nagpapahiwatig na minsan ay nagkaroon ng personal na koneksyon ang dalawang pamilya. Sinasabi ng ilang kwento ng posibleng may compadre relationship sila na maaaring isa sa kanila ay naging ninong o sponsor sa binyag o kasal ng anak ng isa. Bagamat walang opisyal na dokumentong nagpapatunay dito, ang ganitong ugnayan ay hindi malayong mangyari lalo na't parehong kabilang sila sa isang social circle ng mga elitista sa lipunan. Si Imelda Marcos halimbawa ay minsang nakikitang kasama sa ilang mga social events na dinaluhan rin ni Cory Aquino. Ayon sa aklat ng The Aquinos of Tarlac ni Nick Joaquin, there was a time when the Marcoses and the Aquinos belonged to the same Manila set, occasionally smiling at each other across dinner tables and political meetings. Ipinapakita nito na bago pa man pumutok ang hidwaan, may panahon kung kailan ang dalawang pamilya ay tila magkakilala at may respeto sa isa't isa sa labas ng politika. Gayunpaman, unti-unting napalitan ng pagkakaibigang ito ng tensyon habang nalalapit ang dekada 70. Habang si Marcos ay mas lumalalim sa kapangyarihan at papalapit na sa dulo ng kanyang legal na termino, si Ninoy naman ay unti-unting tumitindig bilang pangunahing boses ng oposisyon. Lalo pang lumalim ang banggaan nila sa paniniwala at prinsipyo, si Marcos ay nagsimulang umasa sa militar at kontrol sa media, habang si Ninoy ay mas naging matapang sa pagbubunyag ng katiwalian at pang-aabuso sa gobyerno. Ayon sa pahayag ni Marcos mismo mula sa kanyang talumpati noong 1971, "There are those who claim to serve the people while seeking to destabilize the nation. They are young, eloquent, but dangerous." Bagamat hindi tuwirang pinangalanan si Ninoy, malinaw na siyang tinutukoy batay sa konteksto ng panahong iyon. Sa huli, ang ugnayan ni Ninoy at Marcos bago ang martial law ay isa sa mga komplikadong aspeto ng kasaysayan ng Pilipinas na nagpapakita kung paano ang personal na respeto ay maaaring magbago depende sa daloy ng kapangyarihan at paninindigan. Ang kanilang kwento ay paalala na kahit ang mga dating magkaibigan, magkakilala o magkasama sa layunin ay maaaring paglayuin ng prinsipyo at ideolohiya. Hindi sapat ang personal na koneksyon upang manatiling buong tiwala at pagkakaibigan kung salungat na ang paninindigan at adhikain para sa bayan. Sa pag-usbong ng diktadorya, si Ninoy ay naging simbolo ng paglaban at si Marcos ang naging mukha ng kapangyarihang kinontra niya. Isang trahedyang politikal na nagsimula sa isang maayos na ugnayan ngunit nauwi sa matinding hidwaan. Tulad ng sinabi ni Cory Aquino matapos ang pagkamatay ni Ninoy, "He died not as the enemy of Marcos but as a servant of the Filipino people."